Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Cheska Managaysay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Lahat, umalis ka agad. Aaron ay nasa isang matatag na kondisyon at nangangailangan ng kagiat na pahinga. Nang makitang inalagaan ni Ivory si Han Sanchen, inutusan ni Bai Xiaosheng sa Jiangho ang mga tao sa oras na ito. Nang marinig ang talumpati, lahat ay umatras, at ang entourage ni Peigo ay tumayo din at umalis. Nang huminto ang lahat ng tao, nasa silid pa rin si Peigo. Patriarch Pei, ano, ginagawa mo? Nagtanong Bai Xiaosheng sa Jiangho. Tumango si Peigo at tumingin kay Ivory. Pagkatapos ng Aaron nagising, gusto kong imbitahan ang Aaron at Ivory sa bahay ni Pei. Tungkol sa pagtatanggol ng lungsod na dapat mahulog sa lungsod, maaari kong ipadala kaagad ang mga gwardya malapit sa pamilya Pei upang magkasamang magbantay. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan. Nang marinig ang mga salita ni Peigo, nagkatinginan sina Jiangho, Bai Xiaosheng at Ivory. Malinaw, bagamat sinabi ni Peigo na walang pag-aalala tungkol sa pagtatanggol sa lungsod, nag-aalala pa rin si Bai Xiaosheng sa Jiangho tungkol sa personal na kaligtasan ng dalawang mag-asawa. Nako, huwag kayong mag-alala. Walang ibig sabihin si Pei sa pag-imbita ng 3,000 at pagsalubong sa Tag-araw. Si Pei ay hindi matalino, at siya ay umunlad ng maayos sa loob ng maraming taon. Ang kanyang pamilya ay malaki at ang kanyang likas na industriya ay malaki. Panipi, sa makatuwid, mayroong ilang likas na kayamanan sa pamilya ni Pei, na makakatulong sa Aaron na makabawi. Ngayon ay nasira na niya ang kanyang mga meridian, tulad ng isang mortal. Kung hindi niya babayaran ang presyo para protektahan siya, sa hinaharap, maaaring mahulog ang isang henerasyon ng mga bituin dito. Kung ang pamilya Pei ay may anumang masamang intensyon kay Han Sanchen, maaari nilang samantalahin ang pagkakataon na patayin si Han Sanchen bago ang pagkubkob. Bakit ka mag-abala na dayin ka sa pamilyang Pei? Nang marinig ang mga salitang ito, alam ni Bai Xiaosheng sa Jiangho na ito ay makatwiran, ngunit nag-aalala pa rin siya. Gayunpaman, tumango si Ivory, personal na inimbitahan ni Patriarch Pei. Aaron at si Ivory ay natural na pinakamataas na kaluwalhatian, gaano kakalakas loob na tumanggi. Nakahinga ng maluwag si Pei Gachang at nakangiting sinabi, lahat sila ay nagsasabi na sa likod ng tagumpay ng bawat lalaki, dapat mayroong isang matalinong babae na tahimik na sumusuporta sa kanya. Si Han Sanchen ay karapat-dapat sa Diyos ng digmaan sa larangan ng digmaan, at Ivory ay karapat-dapat na maging isang mabuting asawa na kapwa maganda at kapakipakinabang. Handang maniwala si Miss Su na inilagay din ni Pei ang kanyang mga salita ngayon. Ikaw at ang Aaron ay ang pinakamataas na tagapangasiwa ng pamilya Pei. Hindi lamang walang panganib, ngunit sa kabaligtaran, maaari kang pumunta kahit saan ng malaya at tamasahin ang pinakamataas na pamantayan regalo ng pamilya Pei. Bukod dito, ang pinakamahalagang bagay ay nasa paglalakbay na ito, espesyal akong naghanda ng isang misteryosong regalo para kay Han Sanchen. Kung mabubuksan ni Sanchen ang regalong ito, naniniwala ako na hindi lang siya makakabalik sa tuktok, pero sumisid din sa langit. Well, Pei will not say much, kaya hindi muna kita istorbohin. Bigla, bahagyang sumaludo si Peigo, tumayo at umatras. Pagkaalis ni Peigo at natukoy ni Bai Xiaosheng sa Jiangho na walang tao sa labas ng bahay, muli niyang isinara ang pinto, at pagkatapos ay nagmamadaling pumunta kay Ivory. Naniniwala ka ba talaga sa Peigo na yan? Kung pupunta tayo sa tabi nila, kung may gulo sa oras na iyon, natatakot ako na baka nasa desperado tayong sitwasyon. Ipinanganak ni Bai Xiao sa Jiangho si Tao. Natatakot ka bang dalhin niya ang anak ng langit para utusan ang mga prinsipe? Tanong ni Ivory. Masasabi rin,
Pero pangalawa na ito. Umiling. Si Jiang Ho Bai Xiaosheng, mas nag-aalala talaga ako sa sitwasyon ng Aaron ngayon. Marami siyang artifacts. Kung sakali, bagaman tinulungan tayo ni Peigo, sino ang makakagarantiya na ayaw niya, para lunukan mag-isa ang kayamanan ni Han Sanchen? Tumanggo si Ivory. Ang mga salita ni Bai Xiaosheng sa Jiang Ho ay hindi makatwiran, ngunit gusto ko pa ring pumunta. Sa totoo lang, hindi ko naisip ang sinabi mo, pero may isang pangmatagalang problema na hindi maaaring baliwalain. Kahit minsan makatanggi tayo sa Peigo, maaari ba tayong tumanggi sa libu-libong Peigo? Kailangan mahirap pa rin magpanday ng bakal. Kung hindi na talaga siya makakabawi sa dating anyo niya, sooner or later ay hindi na sa kanya ang mga magic weapon na iyon sa kanya. So, I mean, since it's already so, it's better to have a way if you have a chance. One pain is much better than thousands of pain, don't you think? Bahagyang tumango si Jiang Ho Bai Xiaosheng nang marinig ang talumpati at tumayo, itinuro na si Jiang Ho Bai Xiaosheng. Bababa ako ngayon at ihahanda ang iyong bagahe para sa iyo. Kapag nagising ang Aaron iba pa, maaari kang magsimula kaagad. Ang hirap sa'yo. Tumango si Su Yingxia. By the way, Pangolin side. There's no need to talk to him. Nauna na siyang kumusta sa akin. At saka, kung tatanungin mo siya ng 3,000, hindi mo muna kailangang sagutin. Oo, pagkatapos ay bababa ako at maghahanda ng isang bagay. Pagkatapos nito, umatras si Bai Xiaosheng sa Jiang Ho. Sa oras na ito, sa ilalim ng pagmamadalian ng downtown, ang pangolin na may dalang Zia Wei ay pumasok sa isang sirang. Ibaba si Zia Wei, walang magawa ang pangolin, at pagkatapos ay kumuha ng isang malaking ban ng gamot mula sa bag at marahang inilagay sa lupa. Bahagyang tumingin kay Zia Wei, iniyuko niya ang kanyang ulo, at natatakpan ng kanyang mahabang buhok ang kanyang mukha. Gayunpaman, ang kanyang mahabang itim na buhok, na dapat ay tuwid, ay lumitaw na sa mga piraso ng pilak sa oras na ito. Tulad ng buhok ng isang 60 taong gulang na babae, ang ningning ay hindi pangkaraniwang malabo. Hoy! Bakit mo ginagawa ito? Talagang hindi nakatiis si Pangolin at nag-aalalang tanong. Kuya Pangolin, paano ito kailangan? Tumawa si Zia Wei. Kahit na si Zia Wei ay talagang nakangiti sa kanyang mga salita, ang kanyang tono at kahinaan ay nagparamdam sa kanya na iluwa ang lansi. Biglang umihip ang simoy ng hangin, hinaypan ang mahabang buhok ni Zia Wei, malabo na sinilip ang mga nakataas na marka ng buhok. Gayunpaman, ang balat na maaaring masira sa pamamagitan ng pag-ihip ng mga bomba ay kulubat na ngayon. Sa isang sulyap, ang mukha na dapat sana ay napakaganda ay nawala ang kawalang kamatayan, tanging luma at walang katapusang kahinaan. Kung si Zia Wei ay ganap na tama noon, siya ay isang maganda at walang katulad na ugali na diwata, napakarilag at maganda, kung gayon sa sandaling ito, siya ay parang 78, bagaman ang kanyang mukha at mga tampok ng mukha ay tama pa rin, ngunit halata na siya ay maraming nawala. Ang araw ay lumulubog, ngunit gayon. Sa iyong hitsura, sa totoo lang, maaari kang maging isang engkanto sa langit, ngunit ngayon, huminga si Pangolin, itinurok mo ang lahat ng dugo ng Phoenix sa iyong katawan sa Aaron, at pinrotektahan ang kanyang katawan gamit ang sarili mong chi. Kung hindi dahil sa kapatid mo ang tumulong sa iyo na mabuhay gamit ang 7-star lamp, natatakot ako na baka namatay ka na. Walang maibibigay sa iyo si Han Sanchen, sulit ba? Maging ang batihing kapatid ni Han Sanchen, ang Pangolin ay kailangang malungkot sa mga pagsisikap ni Zia Wei. Maaaring gumamit siya ng pinakasimpleng paraan. Sa sandaling nakipagtalik siya kay Han Sanchen, maaaring ma-promote siya, at maaaring maging mas mabangis si Han Sanchen. Gayunpaman, kinailangan niyang gamitin ang pinakamurang paraan upang may sigawa ang tinatawag na paggamot. Para sa Zia Wei, ito ay lubhang mapanganib, at ang return rate ay napakababa. Kung hindi siya mag-iingat, baka mawalan pa siya ng buhay at hindi na matulungan ang Aaron. Para kay Han Sanchen, kahit na magtagumpay siya, maibabalik lang niya ang kanyang buhay. Ang mga bagay na tulad ng malubhang pinsala ay umiiral pa rin, at ang paggising ay maaaring maging isang basura pa rin. Pangolin kuya, kailan ka pa naging makapangyarihan? Humalaklak si Zia Wei, dapat bang sukatin ng halaga ang damdamin sa pagitan ng magkakaibigan? This is not about power, but, Pangolin kuya, let me ask you. Ngumiti si Zia Wei,
Kung makakapagligtas ka ng Aaron kapatid, ano ang gagawin mo? Naniniwala akong mamamatay ka rin. Siyempre, magsisikap ako para kay Han Sanchen, pero iba yon. Si Sanchen ang nagligtas sa buhay ko at tumulong ng malaki sa akin. Siya at ako ay magkapatid sa buhay at kamatayan. Natural, kaya naming iwanan ang lahat para sa kanya, pero ikaw. Hindi ba? Muling pinutol ni Zia Wei ang mga salita ng Pangolin at malumanay na ngumiti, kung hindi dahil sa tulong ni Kuya Aaron, unang beses na akong nadungisan ng kontrabida. Baka namatay ako. Ang kabaitan ng tumutulo na tubig ay iniulat, ni Yung Kwan, at kinikilala din ng kapatid ko ang konseptong ito. Kung hindi, papayag ba siya? Ginagamit mo talaga ang isang bagay para pilitin ang ate mo na gawin ang gusto mo, kung hindi, hindi maipapangako ng ate mo na gagawin mo iyon. Pangolin Road. Nang makita ang Pangolin na nagsasabi ng gayon, ang mga mata ni Zia Wei ay talagang kumislap ng bakas ng pagtakas, sa madaling salita, nangako siya sa akin. Ngayon, nagawa na ang mga bagay, huwag mong sabihin ang mga walang kwentang iyon. Pero at least you have to let me tell Aaron, telling siya what you have paid, why do you have to, hindi maintindihan ni Pangolin. Sabihin mo kay Kuya Aaron na buong buhay ko siyang makonsensya. Sabihin mo kay Ate Ivory na magkusa na gumawa ng paraan para sa akin. Ito ba ay tinatawag na pagkagusto sa isang tao? Ito ay tinatawag na pagnanakaw ng isang tao. Bagamat hindi ko masyadong naiintindihan ang pagmamahal, philosophy, sa psychology ni Zia Wei, gusto ko si Kuya Aaron. Masaya siya, tapos para akong bangkay na naglalakad, ano ang mukha para makita si Kuya Aaron. Ayan, pagtingin ko sa kanya sa malayo, baka isang araw mamatay ako. Tumawa si Zia Wei. Biglang may kinuha si Zia Wei sa kanyang bag, pangako, kapag namatay ako, ibigay mo kay Kuya ang Aaron. Pagkatapos ay iniabot ni Zia Wei ang bagay na iyon sa Pangolin. Tumingin sa ibaba si Pangolin. Storytelling channel sa YouTube. Hindi niya napigil ang umiyak. Ito ay isang manika, na hindi kat-anji tangi, ngunit ito ay tinahi ng mga tahi, at ang kamay ni Zia Wei ay puno ng mga mata ng karayom. Alam ko rin na ang utu-uto na babaeng ito ay isang manikang tinahi ng mag-isa. May isang itim na bilog sa gitna ng manika na may pulang letra, na Korean, at ang kahulugan ay napakalinaw. Halika na Kuya Pangolin, mag-iiba na ang buhay, pero mas maaga tayo. Dapat ibigay mo ang bagay na ito kay Kuya Aaron pagkatapos kong mamatay. Hindi lang ito ginawa ng sarili ko pagkatapos kong magpuyat ng ilang gabi, kundi pati mga sikreto na iniwan ko kay Kuya Aaron. Nariyan ang aking maliliit na sikreto, pati na rin ang ilang maliliit na sikreto ng angkan ng Phoenix. Sa pagtingin kay Zia Wei, na optimistic pa rin sa pag-akit sa kanya ngayon, hindi talaga alam ng Pangolin kung ano ang sasabihin. Kinuha niya ang manika. Tumanggol siya, hindi tayo maghihiwalay. Pagpasok mo, humingi ako kay Ivory ng maraming pera, at bibilhan kita ng maraming tonics at herbs. Gagaling ka. Kapag gumaling ka, ibabalik kita para humanap ng Aaron at ibibigay ka sa kanya ng buo. Pilit na ngumiti si Pangolin. Ngumiti si Zia Wei at tumango. Okay, it's a deal. Sa sandaling nahulog ang mga salita, bigla siyang sumimangot at nahimatay sa lupa sa susunod na segundo. Sa oras na ito, sa isang malakas na sigaw, lahat ng mga senior executive sa mansyon ay agad na sumugod sa likod bahay. Han Sanchen, gising na. Ang lahat ng mga senior executive ay nasa mabuting espiritu sa kasal, at lahat sila ay nakangisi at naghihintay sa harap ng wing door sa likod bahay. Sa loob ng silid, labis na nasasabik si Ivory, hinawakan ang kamay ni Han Sanchen saglit, at ayaw niyang magpahinga, at patuloy na pamatak ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Silly girl, bakit ka umiiyak? Hindi ba ako patay? Bagamat gising si Han Sanchen, siya ay lubhang mahina, at ang kanyang mga labi ay halos kasing puti ng papel. Itinikom ni Ivory ang kanyang bibig, umiling at umiyak, hindi naman malungkot, ngunit masaya. Hayaan silang pumasok, isa-isa sa labas ng bahay, tulad ng hindi mabilang na malalaking langaw. Tumawa si Han Sanchen. Tumanggo si Ivory at sinabing, pinapasok ka ng 3,000. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, marahang itinulak ang pinto.
Bagamat masikip hanggang mamatay sa labas, lahat ng taong pumasok sa silid ay sinubukang maging magaan ang kamay at maayos. Nang makitang isa-isa ang mga pamilyar na mukha na lumitaw sa kanyang harapan, napakasaya ni Han Sanchen kahit mahina siya. Ito ang kanyang mga kamag-anak. Siguradong masaya si Han Sanchen na lahat sila ay nakabalik ng ligtas sa digmaan. Gayunpaman, pagkatapos tumingin sa paligid, hindi nakita ni Han Sanchen ang Pangolin at Zia Wei, kaya hindi niya maiwasang magtaka, nasaan ang Pangolin at Zia Wei. Pagkarinig nito, maraming nakatingin sa akin at tumingin ako sa iyo nang hindi sumasagot. Nagkatinginan sina Ivory at Bai Xiaosheng sa Jiang Ho, at ibinuka ni Ivory ang kanyang bibig, pinagaling ni Zia Wei ang iyong pinsala. Gayunpaman, masyadong malubha ang iyong pinsala, at mapoprotektahan lamang niya ang iyong buhay ng may matinding pagsisikap. Hiniling ko sa Pangolin na kunin bumaba siya para magpahinga. Ang IQ ni Han Sanchen, nagmamadaling nagsisinungaling upang linlangan siya, ngunit nagdulot ng kanyang hinala. Ivory kung gayon, ang katotohanan ay mali, at ang kasinungalingan ay totoo. Tumanggo si Han Sanchen, nang walang anumang pag-aalinlangan, magpadala ng isang tao upang magpadala ng higit pang mga suplemento sa kanya, at gusto mo ang pinakamahusay, alam mo ba? Tumanggo si Ivory, huwag kang mag-alala, alam ko na ang gagawin. Ngumiti si Han Sani, may ginawa si Su Yingxia. Siyempre, gamaan ang loob niya. 3,000 nga pala, simula. Nang gising ka, ano ang nararamdaman mo ngayon? Tanong ni Ivory. I mean, pwede ba akong sumakay ng kotse o kung anong ibig mong sabihin? Han 3,000, hiniling ng Pamilya Pei sa aming dalawa na pumunta sa Pamilya Pei para magpagaling, at nangako ako sa kanya, kalsada ng Ivory. Kailan tayo magsisimula? Ngayon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!